Hi, ako nga pala si AC, isa akong health and safety officer na naka-base dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. At ang channel ito ay nagtanay na magpakalat ng impormasyon at kalaman sa mundo ito. Kaya ako interested ka? Tara, samahan mo ko explore ang mundo ng health and safety. Okay guys, we're starting a new series and it's called Accident Investigation. And one way to kick off our accident investigation is knowing bakit nga ba mahalaga ang accident investigation. So, ready ka na ba? Ako rin na. Sana ikaw din. Let's go. Ano mo yung feeling na may na-aksidente tapos lahat nagtataka, "Loh, paano nangyari yung aksidente na yun?" Tapos ikaw bilang safety officer, upo ka lamang sa gilid, tingin sa malayo, at sa loob-loob mo, When put on gagawin. Yari! ano nga ba ang accident investigation? Accident investigation is not about finding someone to blame o yung tinatawag nating sino ba yung dapat sisihin. Pero it is more of ano ba yung nangyari at paano ba natin maiiwasan para hindi na maulit ito in the future. That is the goal of accident investigation. Because real talk guys, ang paghahanap ng salarin ay trabaho ng mga investigador. Pero yung paghahanap ng root cause, trabaho natin yan. Alright? Okay. Bakit nga ba kailangan mag-accident investigation? Number one, siyempre, we have to identify the root cause. Ano ba yung naging sanhi ng aksidente? Yung pinaka-punot dulo ng aksidente, ano ba yung dahilan? Hindi dapat tayo magseta sa kaya dulas. Tapos ang sagot madulas kasi yung sahi. Basa kasi yung sahi. Diba? Parang sa pag-ibig lang yan. Bakit ka ba iniwan? Hindi na pwedeng kasi iniwan ako. Boy, may deeper reason yun. So always look for a deeper reason. Alright? Number two, syempre, para hindi na maulit. Sino ba yung gusto na may ulit-ulit yung aksidente? Diba? Wala. Alam nyo, one good thing about accident investigation is that you can archive it. At alam nyo, pag hindi na accident investigation, yung isang aksidente, it may replay o umulit siya. At ang malala doon, maaaring hindi sa ulit-ulit na taon nangyari. Maaaring sa'yo o sa mga tao mahalaga sa'yo. So, pili ka lang. Diba? At number three, requirement siya ng law. Sabi ni Dole, lahat ng mga accidents kailangan reporting. O naman, bilang empleyado o bilang health and safety officer, lang gumagawa ka ng report. Kaya pag pinasa mo yun sa iyong manager, magugulat ka, nakatanda mo yung aksidente. There are some key principles in accident investigation. First one is do not blame but understand. Importanteng maintindihan natin bakit nangyari yung aksidente. Hindi natin goal yung maghanap ng kontramida. Ang goal natin is maghanap ng plot twist para mas maging maayos o mas ligtas ang ating work environment. Pangalawa is we have to act fast. Ang ebidensya guys ay nadi-disappear. Parang sound natin every payday. Nawawala na lang bila. Pero ito, at syempre ang pinahuli is we have to document everything. Take a picture, create a documentation, make sure na merong signature yan ng biktima, ng witness, ng manager para sa isang. Kasi kung walang resibo, chismis lang yan. At ang chismis, diba? Ganun tayo usapan na kayo yung chismis. Kadiri yun. Huwag yun na gawin. Pero din naman tayo mga common mistakes during accident investigation. Number one is overthinking small things. Mamaya yung root cause lang pala is simple. Tapos meron ka ng diagram, bakit ba yun nangyari? I'm not saying it's wrong, but we have to base our accident investigation on the facts. Hindi yung tinitibok ng puso mo. Hindi ito laban ng bawi. Ay, lumabas sa idan ko. Number two is investigating wrong witnesses. Bakit? Kasi baka mamaya yung inimbestigahan mo, number one lang palang usisero yun. Pag tinanong mo, paano ba nangyari yung aksidente? Sasagutin ka lang nun, hindi ko po kasi nakita yung aksidente, nakita ko lang po siya nakahiga.
Pag yun yung nakuha mong witness, yari ka, sayang ang oras mo, sayang ang oras ninyo, at maaari din maligaw ang accident investigation mo. Di mo kukuha yung root cause. Ending, pag walang tamang root cause, mali ang kapa mo o yung corrective and preventive action mo. Sayang. Number 3 is jumping into conclusion. Kahit gaano ka kagaling na safety officer, kung ikaw ay judgmental, o nag-jump ka na agad sa conclusion dahil akala mo alam mo na at hindi ka natunda ng tamang accident investigation, ang ending niyan, wrong root cause. Again, same as number 2, wrong root cause can yield to wrong corrective and preventive action, and then results to repeated accident. Okay guys, I have to reiterate this. Accident investigation is very important because it makes our work area safer. Hindi lang siya requirements eh. It is more of like a responsibility para sa bawat buhay na binabantayan natin sa trabaho para sa atin din mismo manggagawa. And remember, we're doing accident investigation not to blame, but to understand. At nag-iimbestiga tayo para may maligtas. Napagod na ako First episode pa lang. Pero sana kung nakaabot ka sa part ako, maraming salamat sa pakikinig. Sana marami ka natutunan. Sana kahit pa paano na may nabago o may nadagdag ako sa isipan ninyo para mas tama na ngayon ang thinking ninyo kung nagpo-conduct kayo ng accident investigation. Guys, episode lang pa lang to. Magtabang pa rin na kayo sa channel ko. Kailan dito makakapag-record ng episode 2. Kaya, yun. Kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like naman, tapos i-share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka naman. Malaking tulong ito para sa akin. Alam nyo, ka-health and safety, walang iwanan. Lahat kasama. Kaya, mag-iingat po tayo lahat. At maraming salamat. Paalam.